여러분 안녕하세요. 자드입니다. Tapos na tayo sa polite conjugation at formal conjugation. So ngayon, pag-aaralan naman natin ang informal or casual conjugation. Ang casual or informal ay walang galang. Hindi mo pwedeng gamitin ito kapag ang kausap mo ay mas matanda sa'yo, o hindi mo ka-close, o hindi mo kakilala. Magagamit mo ito kapag ang kausap mo ay ka-close mo na kasing edad mo, o kaya naman sa mga bata. Unahin na natin ang present tense sa informal or casual form conjugation. At ito ang mga rules. Always remove ta. Kapag ang last vowel ng verb stem ay a or o, ang i-add mo ay a. Kapag ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay o. Halimbawa, kada, to go. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay ka. Ang nasa rule, kapag ang last vowel ng verb stem ay a or o, ang i-add mo ay a. Pero sa case ng verb na ito, hindi mo na kailangang i-add ang a dahil parehong a ang last vowel ng verb stem at ng a. So ang mismong word na ka is considered as present tense na. Ka, I go. Another example, patta, to receive. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay pat. Since ang last vowel ng verb stem ay a, ang i-add mo ay a. Pat plus a equals pada. I receive. Another example, mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay mok. Since ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay o. Mok plus o equals mogo, I eat. Another example, kidarida, to wait. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay kidari. Since ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay o. Kidari plus o. Pero kapag si i at si o ay nag-meet, magko-combine sila as yo. Kaya magiging kidaryo, I wait. Okay, lahat ng hada verb ay magiging he. Halimbawa, hada, magiging he. Kong buhada, magiging kong buhe. Yori hada, magiging yori he. Undong hada, magiging undong he. Okay, dumako naman tayo sa past tense ng casual or informal form. Ito ang mga rules. Always remove ta. Kapag ang last vowel ng verb stem ay a or o, ang i-add mo ay aso. Kapag ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay oso. Halimbawa, patta, to receive. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay pat. Since ang last vowel ng verb stem ay a, ang i-add mo ay aso. Pat plus aso, padaso, I received. Another example, mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay mok. Since ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay oso. Mok plus oso equals mogoso, I ate. Another example, kidarida, to wait. Tanggalin mo ang ta, so ang matitira na lang ay kidari. Since ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay oso. Pero kapag nag-meet si i at o, magko-combine sila as yo. So magiging kidaryoso. Dumako naman tayo sa mga hada verb. Lahat ng hada verb ay magiging heso. Halimbawa, hada, to do, magiging heso. Kong buhada, to study, magiging kong buheso. Yori hada, to cook,
magiging yoriheso. Undong hada, to exercise, magiging undong heso. And the last one is future tense, casual or informal conjugation. At ito ang mga rules. Always remove ta. Kapag ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real koya. Kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay koya. Kapag ang last letter ng verb stem ay real, ang i-add mo na lang ay koya. Halimbawa, chada, to sleep. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay cha. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real koya. Cha plus real koya equals chal koya. I will sleep. Another example, hada, to do. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay ha. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real koya. Ha plus real koya equals hal koya. Another example, mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay mok. Since ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay koya. Mok plus koya equals mogul koya. I will eat. Another example, kidarida, to wait. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay kidari. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real koya. Kidari plus real koya equals kidaril koya. I will wait. Another example, palta, to sell. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay pal. Since ang last letter ng verb stem ay real, ang i-add mo na lang ay koya. Kaya magiging pal koya. I will sell. So ito ang casual or informal form conjugation sa present tense, past tense, at future tense. May challenge ako sa iyo mga lods. Test yourself. Ano ang present tense, past tense, at future tense ng ilhada, nagada, at poda sa casual or informal form conjugation? So good luck mga lods sa mga nagsiself-study at maraming salamat sa panonood.